Hello guys! Welcome and welcome back to my channel, Grow with Lynn. At ngayon i-share ko sa inyo ang bagong shelf na nilagay ko dito sa aking garden. Ito yun guys. Ayan siya. Actually patapon na yun siya guys. Wala yung cover nung nakaraan. Patapon na nga siya. Tapos dinala ko dito sa aking garden kasi baka naman magamit ko pa. At ayan na nga. Nagamit ko nga. So, ang pinili kong ilagay dito sa taas ay itong si Momoka. Dalawang pot ito dati na pinag-isa ko na sila sa isang malaking pot para lush naman sila tingnan. At para rin maka-ano yung kanyang mga babies. Kasi marami itong babies guys. At doon sa lagi niyang ang ingay ng manok. Doon sa dating pinagtamnan ko nito sa kanila, ay lagi silang natutuyuan ng dahon. Simula naman noong nilagay ko sila dito sa mas malaking pot guys, ay bihira na sila nagkakaroon ng mga dry leaves. Pinili ko siya dyan na matangkad na pot kasi nga matangkad itong space dito guys parang matangkad siya yan, at nagkasya siya. So siya ang nilagay ko dyan para mas ma-occupy niya yung space na nandyan. Tapos tinabi ko naman ito, di ko alam yung ID nito guys, di ko alam kung saan din ba siya nabilong. Basta, ang bilis niyang lumaki. Bale, ito yung pinag-isa ko sa isang pot rin. At bale, dalawa ito sila na puno. Yan. At ang bilis nilang lumaki din talaga sa akin. 6 months pa lang ito sila. At ayan, ang bilis nilang lumago. Pero nagiging trailing na siya guys. Kasi nga, parang lupay-pay ba yung stem niya. Hindi niya kayang isupport yung dahon niya na mabigat. Kaya yun, parang lumaylay siya. Pero okay lang naman kasi mas mahaba pa yung space niya para mag-trail. At nandito naman sa baba, ayan yung nilagay ko, yung mga agavoid. Ito yung nakalagay doon sa kabila, yung bagong lagay ko ng bubong. Napansin ko nagbi-bleach sila guys Yan Ayan yung nangyari sa Chinese moonstone ko. Nasobrahan siya ng init. Hindi niya kinaya. Diniligan ko naman to sila guys. Pero hindi talaga kinaya yung init. So nilipat ko sila dito. Kasi agavoid, hindi din talaga nila kaya yung init din talaga na masyado. Tapos walang hangin doon. Bala ko nga yung iangat konti yung kanyang bubong para yung sa gilid ba, para makapasok yung hangin. Para maganda yung air circulation. Andito din sa baba, agavoid din. Yan. Hindi ko alam yung exact ID nito. Basta agavoid siya. Parang aquamarine or something. Hinahanap ko pa yung mga ID nila. Kasi magkakamukha ang agavoid. Tapos iba-iba talaga yung name niya guys. Ito yung isa. Ayan. Fire pillar tooth nung nabili ko. Fire pillar ito na ID. Ito din fire pillar. Pero meron ako nakita sa mga ibang post. Hindi siya fire pillar kundi Chinese moonstone yung ID na nakalagay. Kaya i-follow ko yung Chinese moonstone kasi magkaiba din naman talaga yung kanilang itsura yun magkaiba sa fire pillar na ito. Siguro ito talaga yung fire pillar. Ayan. Tapos yan, hindi naman yan binemusum or benemusumi. Ayan siya, nag-bleaching. Medyo green pa nga sa camera guys, pero sa personal talagang putla siya para maka-recover sila. Hindi naman sa walang init dito. Mainit din naman. Pero hindi kagaya doon talaga. Grabe guys. Intense ng init at saka walang hangin. Since may nilagay akong bagong shelf dito, yung may natamaan ako na pang wall na pot. So, inalis ko yun siya. Nilipat ko doon sa likod. Kasi ang nakatanim naman nun ay Haworthia. Meron din namang Haworthia dito. Pero ayoko nang alisin talaga. Gusto ko sana yung iisang space lang yung Haworthia yung paglalagyan ko, pero mahirap na kasi nga na ito sila, naka-stable na at ayoko nang magbunot pa ulit at na naman. So pabayaan ko na lang yung mga Haworthia na yan, pati yung nandun sa taas pa. Yan lang yung nilipat ko guys. Sa likod lang din naman noon nung pinaglagyan ko ng shelf, sa likod lang din naman yan. Andyan pa rin naman yung mga Haworthia na yan. Ang bagal lumaki. Yan sila. Yan dalawa na yan. Sobrang bagal. At yung Haworthia na bigay ng kapatid ko. Yan. Tapos, yung isang pot na tinamaan ng shelf. Dalawa pala sila guys. Isa yung nandun sa taas. Puro lace aloe. Tapos, yun sa baba. Yan sila. Ang nakalagay. Kumapal na guys. Yan, tapos yung nasa gitna pala, para siyang gasteria.
Yun, akala ko Haworthia siya, pero parang Gasteria siya. Pinala ko rin pala dito yung mga Haworthia na nilagay ko doon sa kabila, guys. Ito sila. Dito ito dati. Binalik ko kasi nga medyo masyadong mainit doon. Pati din ito. Nilagay ko to doon. Binalik ko ulit dito. Pero dito na area, yan dyan, yan. Hindi yan nauulanan. Basa lang yan kasi diniligan ko. Hindi yan sila nauulanan dyan sa likod. Kaya dyan ko nilagay si Haworthia para hindi mabulok. Tapos meron akong nabulok na isa dito. Yun sa gitna. Same lang din naman ang ID nito. Yan. Pero yung baby niya hindi nasira, guys. Yung mother lang. Nag-flower kasi ito. Hindi ko alam kung mamamat. Ay, hindi naman. Pero nakadalawang Haworthia na ako na nag-flower na after nilang mag-bloom ay namatay. Yung isa ko din doon sa loob. As in, lusaw lahat siya. So, yun si Choco Haworthia. Diyan ko nilagay at saka ito. Yan. Pati din itong diamond. Yan, binalik ko sila. So, ito naman si Supreme or Paketoids na var. Pala kong ibalik doon sa loob. Pero, i-observe ko pa. Titingnan ko pa kasi, yan guys, ang dami nilang mga na overwater na dahon na naglagas. Hindi ko pa nalinisan. Mamaya na nga kasi matanggal ko yung dahon. So, nag-stress sila. Pero konti lang kasi bago lang yung init dito eh. Madalas yung ulan. So, yan sila dyan. At merong tinaob ng manok. Ito Sinira talaga yung pot, guys. Variegated Paketoids din to. Sirang-sira. Yung Tokyo-san ko pala, guys, ay nalusaw. Tapos inalis ko doon sa pinagsabitan ko sa kanya. Buti na lang parang naka-revive pa ito, guys. Parang mabubuhay ko pa ito sila. Puno na sana ito, guys, eh. Pero nangalusaw sila. Pero sana lang ma-save. Baka ayaw nila doon sa pinaglagyan ko. Ayan. Sana Kamsero, sa stress na. So, yun pa rin naman yung mga nandito at yung naapektuhan ng bagong shelf na nilagay ko. Yung mga leaf propa ko pala, guys, ay nilagay ko lang dito sa gilid kasi may space pa naman yan, Yan, hanggang doon sa baba. Puro yan leaf propa na nakahang kasi mas safe sila kapag nakahang. Hindi nagagalaw ng pusa. So, yun lang guys for today's video, and please do like this video and subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kong updated sa mga videos na ako i-upload each time. So, bye bye for now guys. See you in my next vlog. Ingat!